Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Kamusta po ang lahat? Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat, mga kabayan. Siyempre po, sana po nasa mabuti po tayo ng kalagayan lahat. Ito po mga tambay, komentuhan po natin ito pong pahayag ni Senator Marcoleta, mga tambay, na sinasabi niya po dito po sa kanyang pahayag na ang mukha ng corruption daw po ay ang DPWH. Yan na raw po ang mukha ng korupsyon sa ating bansa. Idadagdag ko lang po sana, Senator Marcoleta. Ang tunay pong mukha ng korupsyon po ay yung pinaka pong head, yung pinakaulo. Kasi po ang DPWH ay hawak po ng Commander-in-Chief. Hindi po ba dapat ang tamang termino na itawag po natin, ang muka ng korupsyon sa panahon natin ngayon ay sa pangunguna ng Pangulo ng Bansa. At sinusunod naman po ito o pangalawa ang DPWH. Hindi po ba dapat ganun? Dahil siya po ang Commander-in-Chief. Siya po ang may control lahat, pati sa pera. At siya nga ang pumipirma ng budget. Hindi po ba? At proyekto po niya yan. Kaya ang mukha ng korupsyon, hindi lang po dapat ang DPWH. Mismo ang Pangulo ng Bansa dahil siya po ang head ng state, mga kababayan. Pakinggan po natin si Senator Marcoleta. Siyempre, Sen, alam nyo, ngayon lang kasi napapanahon, napapatuon tayo ng pansin sa corruption ng flood control at saka yung mga DPWH official, pero sa kabuuan ng gobyerno natin hindi natin may pipikit ang ating mga mata. Meron din, iba pa, ng mga ahensya din ng gobyerno, Sen. Sa ngayon, ito yung mukha ng korupsyon. Opo. Nakasentro ngayon yung mukha ng korupsyon. Talagang litaw na litaw ang mukha O yan, opo. Isip-isipin mo na. Saan ka naman nakakitang, akala mo sasabihin niyang ganyan river walling, sabi niya. No? Nakalagay sa report nila, completed. Ha? Yan, nako. August. Oho. August 2. Okay, January 1, Nako. 2025. Complete documents, opo. Isip-isipin mo, nagkaroon ng program of work. Oh, May plano. opo. Nag-bidding. Yan, nako. Nag-award. Oho. Ha? Meron pang notice to proceed. Nako. Ha? Pagkatapos may report pa yung QUA, ha? Yung quality control ito. Ha? Pagkatapos meron pang inspection. Yan, Pumirma pa yung Commission on Audit. Nako, naka 20% mobilization, etc. Pagkatapos nakolekta yung pera. Oho. Pagkatapos walang project. Nung hinahanap mo yung proyekto, na saan po dito? Pagkatapos ngayon, Oho. sino ba yung contractor nito? Oho. Hindi mo ba hanapin yun? Sino ba nagpanukala ba niyan? Bakit nagkaroon ba niyan? Kukunin mo yung papel. Opo. Sino ba yung masugid na nagpanukala na kumuha kunwari ng pondo para maitayo yung multo na yan? Oho. Ha? Yun ang hindi na Kailangan tuntunin mo sa dami ng mga yun. At ang masakit dyan, Sen, ito pa isang masakit, dugdagan ko na sakit niyang bagay na yan. Nung hindi nakita, parang wala akong nakita. Hindi, sige, nasusunod na taon, pondohan ulit natin panibago. Kaya yung Ang tawag ghost na nun, restated funding. yun, hindi nga nakita nung una So, doblehin pa Nakatatlong ulit na doble nga po, Sen Di ho ba? Kasi nga, sabi nila, Hindi nakita napalusutan natin ha. Ayun. Ulitin nga natin. Oho. Perfectin natin. Na-perfectin, di ba? Opo, oo. Yan. Hanggang sa lumitaw ngayon. Yan po mga tambay, na perfect po nila ang korupsyon. Ayon po kay Senator Marcoleta, paulit-ulit na wala namang proyekto. Ang tanong, sino po ang puno? Mga tambay, sino po ang head ng DPWH? Sino po? Sino po ang head? Sino po ang sinusunod ng Secretary Bonoan ng DPWH? Hindi po ba ang Pangulo? Yan po kasi ay meron po master plan po yan. Ipinakikita po sa Pangulo yan. Ito po ay meron po mga engineering ito, may mga architect at kumpleto po master plan kung saan po dadalhin at kung saan gagawin ang sinasabing napakaraming flood control sa buong bansa. Hindi po ba? Kaya nga ipinagmalaki niya yan nung ikalawang zona niya Natapos na. Dahil ito mismo ayon sa kanyang bata, sa kanyang secretary na si secretary ng DPWH na si Secretary Bonoan ay 5,500 flood control projects ang tapos na raw po at napapakinabangan na.
at marami pa raw pong patapos sa buong bansa. Hindi po ba? Di po ba? Dapat yung sinasabi pong mukha ng korupsyon, magmula po yan sa head. At yan po ay kakalkalin mo ngayon. Kasi hindi naman po matutuloy ang mga proyekto na yan kung wala pong kumpas at walang basbas ng Pangulo. At kung ang Pangulo po ay matino at hindi weak umano, kung hindi weak leader umano, nakikita niya po yung mga programa na yan. Lahat po ng ginagawa po ng DPWH ay nakikita niya yan. Naka-hands-on siya yan. Katulad po na nangyari kay dating Pangulong Duterte, naka-hands-on siya. Di po ba meron po siyang mga meeting live, nagre-report siya. At tinatanong niya ang kanyang mga gabinete kung ano ang mga achievement, ano na ang nagawa. Di po, lagi niyang tinatanong, hands-on. Sa panahon po natin ngayon, yung sinasabi ni Senator Marcoleta, naging hands-on po ba? Bakit po nangyari yung sinasabi ni Senator Marcoleta? Ano ginawa ng Pangulo natin? 3 taon? Nakita niyo po yung sinabi ni Senator Marcoleta? Pinerpek nila. Pinerpek nila ang pagnanakaw, ang pangdidemonyo sa pera natin, umano. Korupsyon. Nakalusot nung una. Pinangalawahan pa. Hanggang pinangatluhan pa. Perfect. Nakita niyo po kawalang hiya nito mga demonyong magnanakaw ng mga politiko na ito. Kasama siyempre itong pinakabata-bata nila. Kasi ito pong mga contractors, mga kabayan, at yung sinasabing mga district engineer na yan, at itong mga bata-bata po sa DPWH, mga bata-bata lang din po yan ng mga politiko. Hindi po ba? Ang mga politiko po, number 1 po mga sangkot dyan. Hindi po ba, mga kababayan? Sila po lahat yan. Magmula po sa taas, systematic po yan. Hindi po ba, Senator Marcoleta? Alam nyo po yan, Senator. Hindi po ba? Magmula po sa Commander-in-Chief at babagsak po yan sa DSWD at kasama na po ang gumagawa po ng budget natin, ang Kongreso, at sila rin po ang naikisawsaw po sa mga proyekto ng gobyerno, ang mga congressman, umano, nandiyan ang mga gobernador, ang mga mayor na naanggihan, at ang mga contractors. Hindi po ba? At kasama ang DSWD. Kompleto po yan. Kaya po yung mukha po ng korupsyon, lahat po sila. Senator Marcoleta, ang mukha po ng korupsyon po ngayon ay hindi lang po ang DSWD. Lahat po sila ay mukha ng korupsyon ngayon. Magmula po sa Pangulo ng Bansa ay mukha ng korupsyon. Ang Kongreso, mukha ng korupsyon. Ang mga gobernador na involved dito, mukha ng korupsyon. Pati ang kumikita umanong mga mayors umano. Lahat na nakakuha ng komisyon o sinasabing nauulingan ay mukha ng korupsyon. Hindi lang po ang DSWD. Hindi po ba? Napakarami po yan. Systematic po yan. At yan naman po ay maimbestigahan naman po ni Senator Marcoleta yan. Siyempre po nakatutok po sila ngayon sa mga contractors at siyempre malalaman naman po nila kung sino-sino po ang mga amo niyan. Ngayon, kasama na po nilang tinututukan ni Senator Marcoleta ang DSWD, ang DPWH for correction, tinututukan niya na po yan. Siyempre po, papunta na po sa mga politiko yan. Sana po ituloy-tuloy po ni Senator Marcoleta, hindi lang po ang DPWH, hindi lang po ang mga contractors, isama na po lahat ng politiko. Napakarami po sa Kongreso at ganun din po ang mismong Commander-in-Chief na nagpabaya, mga kababayan, na nangyari ito sa panahon niya na siya ang Pangulo. Mga kababayan, systematic. Bakit ka napapalusutan kung talagang ikaw ay matino? Never mangyari sa isang Pangulo na malusutan ka ng iyong secretary ng DPWH. Malabo yan. Malabo sa isang Pangulo yan na kayang-kaya kang palusutan at gaguhin at lukuhin ng iyong DPWH secretary na katulad na si Secretary Bonoan. Hindi po nangyayari yan sa mga Pangulo. Pwera na lang po kung weak ka.
na Pangulo at kayang-kaya kang lukuhin ng mga sekretaris mo. Pero malabong mangyari yon, mga kababayan, lalo-lalo na po pagka pera na pag-usapan, lalo-lalo na po ang issue po ngayon ay puro pera at pamumulitika ng 3 taon. Sa kaya nga po yung nangyari sa atin ngayon, mga kababayan, nakita nyo po, yung ginawa po sa atin ng pamahalaan, 3 taon po tayo, mag-4 na taon po tayo nilagay po sa issue ng korupsyon. Nilagay po ang bansa sa napakalaking problema. Korupsyon, kahirapan, pagbaha, at bagsak na ekonomiya, at napakamamahal na bilihin ng ating bansa. Puro problema. Ano po ang sabi ng Pangulo ngayon, Senator Marcoleta? Hindi raw po siya bababa umano hanggang hindi niya raw po na ipipix o na itatama ang problema na ginawa nila ng mahigit 3 taon. Ano ibig sabihin? Mga kababayan, panibago na naman pong pahirap. Yung ginawa po nila na ubusin ang pera natin at napakarami pa nilang inutang, mababayaran po ba natin yan? Dahil naibulsa na nila umano ang pera natin, na pagparti-partihan na ng mga demonyong mga politiko at lahat na nakinabang dito, hindi lang politiko, pati itong mga sinasabing contractors nila at mga DPWH, magmula sa head umano. Hindi po ba? Ngayon, babanat na naman ang Pangulo na ayusin niya ang ganitong gusot. Ibig sabihin, 3 taon mo na naman kami pahihirapan at panibago na naman utang at pondo para maipix mo ang problema na ginastusan na umano. At tuwan-tuwa na naman ang mga politiko rito. Tuwan-tuwa na naman ang mga contractors. At tuwan-tuwa na naman po ang DPWH. Dahil hahawak na naman po ng limpak-limpak na salapi para sa mga proyekto na hindi napakinabangan ng Pilipino dahil po wala naman ginawa sila. Ginawa lang nila ay tarantaduhin at kunin umano ang pera natin. Hindi po ba? Kaya yung sinasabi po ni Senator Marcoleta, sana po Senator, ang mukha, ibigay po natin ang tamang termino ng mukha ng korupsyon sa ating bansa. Magmula po yan, nag-uumpisa po yan sa Commander-in-Chief. Siya po ang Commander-in-Chief ng bansa. Lahat ng problema ng kanyang gabinete ay pagmumukha po niya. Pagmumukha po niya ang ihaharap po sa Pilipino. Dahil unang-una, siya po lahat ang nagtalaga ng mga sekretary sa lahat ng departamento sa ating bansa katulad ng DPWH. Siya po ang namili. Pinili niya na maging sekretary po yan. At si Secretary Bonoan hanggang ngayon po ay kasama pa rin po niya at pinagkakatiwalaan niya po, mga kababayan. Paano po natin sasabihin na yan ang mukha ng korupsyon? Pinagkakatiwalaan pa hanggang ngayon ng Pangulo. Hindi pa sinisibak. Tapos sasabihin natin, mukha siya ng korupsyon. Yung Pangulo nga, hindi nga iniisip na mukha siya ng korupsyon dahil may tiwala pa ang Pangulo sa kanya. Di ba? Nananatili pa siya At ang Pangulo ay may tiwala rin po sa speaker na pisan niya at ang Senate President na sila ang gumagawa at kumukontrol ng budgeting. Kung saan-saan po babawasan, dadagdagan at may mga extraordinary umano. May tiwala rin po dyan ang Pangulo dahil nananatili pa rin sila sa kapangyarihan. Hindi po ba? Kaya nga po, yung sinasabi nga po natin, wag naman po sana maging moro-moro lang ito. At dumating ang panahon, lahat po ng politiko na magmula sa Commander-in-Chief ay absuelto at ang makikita lang po nating mapaparusahan ay katulad lang po nung nakaraang PDAP na si Janet Napoles. Contractors din po. Baka ganyan din po mangyari dito sa malawakang korupsyon ng 3 taon mahigit. Ay baka contractors lang din po ang makulong na katulad ni Napoles. Nakakalungkot. Wag naman po sana. Dahil nandiyan naman po si Senator Marcoleta. Sana meron pong makulong na napakarami pong politiko, mga kababayan. Sana po. Maraming salamat po, mga kababayan. Nagre-request lang po si Kamanong na sana po ang gawin po nating mukha
ang pinakamukha ng korupsyon sa ating bansa ay mismo po ang Commander-in-Chief dahil po siya ang head of state, mga kababayan. Thank you po. Maraming salamat po sa gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po sa mga masusubscribe pa po. Maraming salamat. At sa mga subscribers po natin, mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. Thank you po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng pangkape. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyong lahat. Kingston 123 ng Hong Kong. Eric Hersho ng Canada. Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany. Si Julieta Silona ng Sydney, Australia. Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Chidorico Erguisa Jr., si Arpel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina RK Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog, Norma Garcia, Gay at Siena, at si Ma'am LB at si Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Ingat po mga kababayan at shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po mga kababayan. At ganun din po mga tambay, bago po tayo magtapos, yung panalangin po natin at dasal ay isama po natin ang pamilya Duterte na sila po ay maingatan at mailayo po sa kapahamakan ng ating Vice President. Ganun din po ang ating dating Pangulong Duterte na sila po ay ang makauwi na po sana sa lalong mabilis at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at malayo po sila sa kapahamakan. Maraming salamat po sa mga dasal, mga kababayan. Tayo rin po ay magdasal, mga kababayan, manalangin at tayo po ay maingatan at ang ating pong buong sambahanan ay maingatan po. Thank you po mga kababayan. Maraming salamat po. Sa muli po, paalam. Bye-bye.